Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto po, sumalang po si Atty. Vic Rodriguez sa tanungan dito kay Karen Davila tungkol po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, sa mga hindi po muna sa nakakaalam o nakakakilala kay Atty. Vic Rodriguez, siya lang naman po yung dating abogado na nagtanggol kay BBM doon sa kanilang protesta sa electoral protest dun sa pagiging Vice President. At the same time, sa mga iba pang kinakaharap na suliranin ng mga Marcos patungkol doon sa mga nakaw na yaman di umano. Ngayon, siya rin po yung dating executive secretary ni BBM na sinibak. So hindi siya nagtagal sa pwesto niya, sinibak siya. Pero hindi si BBM ang nagsibak sa kanya. Ang nagsibak sa kanya ay yung mga nakapaligid dahil nga ito si Atty. Vic Rodriguez hindi pumapayag dun sa mga nakapaligid kay BBM na bulong ng bulong na akala mo nga daw sila yung ibinotong presidente. Yung mga nagpipiling presidente, yun yung nagsibak dito kay Atty. Vic Rodriguez. So ngayon dito sa interview niya dito kay Karen Davila tungkol sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte, napakatalino po ng mga sagot niya rito, kaparehas na kaparehas ng mga sagot ni Congressman Marcoleta. Ito yung isa sa mga dahilan na pwedeng, hula lang naman natin na pwedeng hindi matuloy ang impeachment dahil sa malalagay sa alanganin ang dignidad ng mga tambalustos na congressman natin dahil nagbigay sila ng recommendation or meron din nagbibigay ng mga hindi man nagbibigay pero yung mga nagsampa ng impeachment, ang pagkakaalam natin, 4 na po yung nakasampang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa ating pananaw, mukhang hindi yun lulusot dahil nga sa napakahina nung kaso na isinasampa kay VP Sara at malalagay sa alanganin nga yung dignidad ng mga tambaluslos na congressman at siguradong mapapahiya sila. So ito, panoorin po natin itong mga sagot ni Atty. Vic Rodriguez kung bakit malaki ang posibilidad na hindi matutuloy yung impeachment at ilalaglag na lang ng mga tambaluslos na congressman yung mga makabayan black na nagsampa ng impeachment labang kay VP Sara. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong sagot ni Atty. Vic Rodriguez na sa palagay natin, bakit hindi matutuloy yung impeachment laban kay VP Sara. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan lahat at nang gumagamit ng confidential funds kung may iimbestigahan lahat. Pero hindi tinanong, ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9. So, di ba? Malinaw yung sinabi rito ni Atty. Vic Rodriguez. Constitutional na job ng pag-audit is yung COA. COA lang ang pwedeng magsabi kung tama ang pagkakagastos, kung may mali ba sa pagkakagastos. Sila lang yung pwedeng magsabi dahil sila yung kumbaga sila lang yung ino-authorize ng batas po natin. Usapang batas po ang pinag-uusapan, wala na pong iba. Nakasaad po yan sa ating saligang batas. COA lang po, malinaw na malinaw. Yan din po yung sinabi ni Congressman Marcoleta na tumatakbo din pong senador. So itong dalawang to, medyo para po sa aking pananaw, talagang nararapat po na maiupo po sa Senado dahil parehas pong may talino. So balik po tayo sa issue.
COA lang po ang pwedeng magsabi kung tama o mali yung pagkaaresta ng OBP ni VP Sara doon sa kanyang confidential funds. Ngayon, sinasabi ng mga congressman tambalustos na dahil doon sa notice of disallowance, yun daw po parang sinasabi daw po ng audit na may mali daw po doon sa paggasta ni VP Sara, which is maling-mali po yun sa pananaw po ng mga nag-aaral po ng batas dahil sa ang katotohanan sa notice of disallowance, yun lang na may parang tinatapik or nire-remind lang or parang yun nga ini-inform lang yung opisina po ng Vice President na meron silang kakulangan sa mga sinabit nilang mga requirements, mga documentation. Yun lang naman yung ibig sabihin nun. Pero pinalalabas ng mga tambaluslos, ng mga kaliwete, ng mga sympathizer, na mali daw po yung paggastos ni VP Sara. Napakalaking kasinungalingan nga, sabi nga rito ni Atty. Vic Rodriguez, napakalaking kasinungalingan. So kanino ba nagsimula yung kasinungalingan na yun? Doon sa mga kaliwete, di ba? Ang pinupuruan nila yung confidential funds. Bakit yun ang pinupuruhan nila? Kasi gusto nilang malaman kung sino-sino yung mga sabihin natin tumatraidor sa kanila. Kasi malamang sa malamang ang nagbibigay ng impormasyon para maubos itong mga NPA na to, galing din dun sa grupo nila. Alam niyo naman itong mga sympathizer na to, talagang naubos na yung kanilang grupo, 'di ba? Dati ang dami lang Makabayan Black. Pero ngayon iilan lang sila at posible pang mabawasan ngayon dahil nga magre-retire na yung 3 miyembro. I think 3 ba? Mga 3 yata sila. Si Franz Castro, si Brosas, tsaka si Manuelita. So mawawala na sila sa Kongreso at may papalit sa kanila. So yun lang po, sana wag niyo na pong iboto itong mga sympathizer ng mga kaliweting to nang umayos na yung bansa natin, kasi itong mga kaliweting sympathizer, yan sanay na sanay silang gumawa ng kasinungalingan. Yan yung inilalabas nila rito tungkol dun sa confidential funds na sinasabi nilang merong notice of disallowance si VP Sara. Therefore, mali yung paggastos ni VP Sara or ng OBP, kaya sila inisyuan ng notice of disallowance. Kaya nga tinanong niya ni Congressman Marcoleta nung nakaraang hearing doon sa COA, nung siya ang nagtanong sa COA, tinatanong niya kung ilang ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds. Hindi sumasagot yung COA dahil alam nila constitutional, kumbaga nag-iingat sila para hindi naman malagay sa alanganin yung institusyon nila. Kaya hindi nila ino-open kung ilan yung opisinang merong confidential funds. At the same time, tinanong din ni Congressman Marcoleta kung ilang sa ahensyang gobyerno na may confidential funds ang inisyuhan ng notice of disallowance. Hindi rin yan dinisclose ng COA. Pero ang nakakapagtaka, bakit ang COA, nung nagsumulat na itong mga tambaluslos na congressman na hinihingi yung mga dokumento na isinubmit ng OBP doon para sa audit, bakit nila ibinigay? Kaya nga natawa na lang si Congressman Marcoleta dahil ibinigay nila yung dokumento na supposedly dapat sa kanila lang yun dahil nga confidential. So dahil inilabas nila, ibinigay nila sa mga tambaluslos, yun yung ginamit para busisiin, parang lumalabas sila na yung nag-audit. Pero siyempre, ang lusot nitong mga tambaluslos na to, in aid of legislation. So ano ba ibig sabihin ng in aid of legislation? Kaya sila nag-uusap-usap dyan, nag-hearing, para makagawa ng batas. Diba? Na para mapa-strengthen daw nila yung mga gagawing batas na hindi na maulit daw yung maling paggasta ni VP Sara, which is wala namang sinasabi pa yung COA kung mali ba yung paggastos nila. So, bakit nagkaroon ng recommendation na magsampa ng impeachment complaint laban sa OBP? Kung yan is in aid of legislation.
Bakit kailangan may i-cite in contempt? Dahil sa hindi sinasagot ng, kumbaga hindi sumasagot ng gustong mangyaring isagot ng mga resource person. Bakit sila isinasite in contempt kung yan is in aid of legislation? So talagang ang pinaka-main target lang talaga nila rito is siraan si VP Sara para sa 2028 dahil alam nila na lalong malulubog ang mga makakaliweting sympathizer kapag nakabalik ang mga Duterte sa pwesto. So tuloy natin to. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Very well said, 'di ba? Hindi trabaho ng mga tambaluslos kung mag-audit. Ang trabaho nila gumawa ng batas, kaya nga in aid of legislation. Ang trabaho nila ay gumawa ng batas at hindi makialam sa trabaho ng may trabaho. Ngayon, kung gusto nila mag-audit, dapat mag-resign sila at mag-apply sila sa audit. Ngayon, naglabas na po ng report ang COA at sinasabi nga nila na si VP Sara o yung Office of the Vice President ay hindi nila nakitaan ng maling paggastos ang OBP. So, malinis yung record ng OBP, wala silang sinayang na budget. So ano pang mangyayari doon sa impeachment complaint, which is ang sinampa nilang reklamo doon is betrayal of public trust. So napakalawak ng betrayal of public trust. Pero ang pinupuntuhan nila dito is yung maliraw na paggastos ng Vice President. Paano yan? Diba? Paano pa aakyat yan sa Senado kung naglabas na ng report ng COA at sinasabing walang maling paggastos ng OBP? Kaya malabong matuloy yung impeachment na yan dahil pag yan natuloy at umabot sa Senado, siyempre, kaninong report ang gagamitin ng mga senator judge? Siyempre, hindi nila gagamitin yung report ng Committee on Good Governance ng mga tambaluslos na congressman natin. Siyempre, magkakandak sila ng sarili nilang hearing. So, ano ba yung authorized or sino ba yung nagsasabi kung may maling paggasta ang OBP? Siyempre, yung COA. So, yung COA yung tatanungin ngayon nito ng mga senator judges natin pagdating sa impeachment trial. Ang sasabihin ng COA, ito po yung report namin, wala po kami nakitang maling paggasta. So, ending, tapos kagad ang laban. So, sino ang mas mapapahiya kung matutuloy yung impeachment? Siyempre, yung mga kongresista, mas lilitaw ang katotohanan na talagang ginagamit lang o nambabraso lang itong mga kongresista dahil sa utos ng kanilang puon na gusto maging presidente agad. Sasabihin pa ng isang kongresista na si Kong Hun na maaga raw nangarap si VP Sara maging presidente. Ang katotohanan, yung puon nila, yung talagang kating-kating na maupong bilang presidente, gusto niya nang palitan yung pinsan niya. O hindi man niya mapalitan yung pinsan niya, gusto niya agad maupong vice president. Gusto niya agad ipa-impeach itong si VP Sara at ginagamit naman ng itong puon nila itong mga makakaliwete. At itong mga makakaliwete naman, sinasakyan yung kapritsyohan ng kanilang puon. Diba? Dahil kumbaga 2-in-1, parang kape, no? 2-in-1. So nababanatan na nila si VP Sara, nagagamit pa nila itong kongreso. So kumikita pa sila. Remember nagbiro rito yung biro ni Congressman Pulong Duterte, may laman yun. Na every time may hearing daw, bayad itong mga kongresistan to, itong mga tambaluslos na to. So siyempre, sino ba naman ang ayaw kumita? Diba? So at least, matanggal ka man sa pwesto mo, hindi ka na manalo, nakapagsubi ka na, naibaong ka pa. So, panatag na yung kabuhayan mo dahil nakapagsubi ka na ng malaking budget. So, hindi ka na maghihirap. So, sa susunod na eleksyon po, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Marcoleta para po sa Senado. I-push po natin yan
Kung ikukumpara nyo sa ibang mga tumatakbo at nakaupong senador, pagkumparahin po ninyo, sino ang mas gusto nyong maupo? Yung mga makakaliweting tumatakbong bilang senador o si Atty. Vic Rodriguez at si Congressman Marcoleta? Mamili ka, bayan o sarili. Sabi nga ni General Luna. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.